Hi everyone, welcome back to another video. So, ayan na nga. Hindi ko na naman alam kung paano mag-intro. Pero, parang follow-up lang to nung ating mga previews na mga videos kasi nga, kakatapos ko lang mag-work. So, it's already 6:50. So, wait lang, pakita ko yung oras. So, it's already 6:50 ng gabi at wala akong ganap for today. So, naisipan ko na gawin na yung isang bagay na pinupush ko ng pinupush. Actually, months na pinupush ko ng pinupush. So, since wala naman ako nakaschedule for today, gagawin na natin. And isasama ko kayo. Wala lang, gusto ko lang kayong isama. But basically, ang gagawin natin for today is magkukulay tayo ng buhok. O, 'di ba? So, kasi nga girl, tignan mo na, parang ang laki na nung ating gap sa kulay. And since masyadong mahaba ang aking buhok, and for sure, super mahal nito pag nagpunta ako sa salon, majority of the time, ako na yung gumagawa. So, before, nagpupunta talaga ako sa mga hairdresser, ganyan. Doon ako nagpapakulay, ganyan. Pero kasi naisipan ko na majority of the time, hindi naman nila nakukuha yung kulay na gusto ko. So, ang ending, feeling ko, nagsasayang lang ako ng pera. So, ever since then, ako na yung nagkukulay nung buhok ko kasi hindi ko naman kailangan ng mga highlights, mga ganun. Parang ano lang, pantakip lang ng mga chismis, 'di ba? So anyways, ang gagamitin natin for today is eto. So dun sa mga nasa Canada, ay po. So dun sa mga nasa Canada, sa drugstore ko lang 'to binili sa Pharmaprix or Shoppers Drug Mart dun sa mga wala sa Quebec. So eto yung emulsifier natin. So, ang gamit ko is 10%. Meron silang 10, 20, 30, at saka 40. And I think the higher yung percentage, the lighter sa buhok. So, gusto ko dark lang yung ano natin, yung effect niya. So, kaya 10% yung binili ko. Tapos, so tigda-dalawa yung binili ko. So meron tayo ditong dalawang emulsifier. Tapos yung actual color is ito. So dalawa siya. Ito yung brand pala niya. Ice cream. Ano bang kulay nito? Chocolate extra. So yun yung kulay niya. And trivia lang, na-discover ko 'to kasi merong nagchika sa akin dun sa drugstore nung nandun ako dun sa section ng mga boxed na hair dyes. Tapos sabi niya, "Ito yung gamitin mo," ganyan. So ever since then, ito na yung ginagamit ko. And yeah, so anyways, so ang gagawin muna natin, ang first step muna natin is that imimix ko siya. Ang kaso kasi sobrang liit nung ating lagayan. So eto siya. So hindi ko alam kung magkakasya siya. Tigda-dalawa yung binili ko kasi super haba na ng buhok ko. Hindi ko alam kung kita nyo. Tapos makapal pa yung buhok ko. So ayan siya guys. Sobrang kapal. Tapos kita na talaga yung mga black. Ganyan. Tapos may mga, white hair. White hairs na! Tinanggap ko na, hindi ko na lang siya itatago, tinanggap ko na. So anyways, imimix ko muna siya, tas after that, mag-start na tayo. Okay, so ayan na, minimix na natin. So ang ginawa ko, tigi-isa lang muna kasi nga hindi kasya. So eto siya, nag-gloves na rin ako for protection purposes. Pero ayan, imimix na natin siya. Ang hirap lang talaga kasi naka-tube yung color. So ang ginawa ko, ginupit ko na siya, girl, para mas madali. And then, imimix natin to. So, eto siya. Hindi kita yung kulay. White lang. So, yeah. Okay. So, we are finally ready. So, eto na siya. Nahalo ko na yan siya ng maigi. Sobrang, ano na, tawag dito, sobrang mix na yan. So, mag-start na tayo. And habang ginagawa ko siya, kunin ko lang itong aking hair. Ay! Namuntik ko nang makalimutan. So, para hindi mag-transfer ang ating kulay sa ating damit. And since social tayo, improvise. So, ang gagamitin natin, ano bang tawag dito dun sa pangganon? But anyways, yeah, gagamitin natin ang trash bag. Di ba? So, eto yung gagamitin natin.
Measure ko lang siya. So, ayan. So, ganito po ang aking itsura for the entire na video. Mic natin, yun lang. So, try ko siyang iganyan. So, hopefully, hindi siya magkaroon ng problema sa ating mic. So, wait lang. Try ko. Yan. Okay. So, yan ang ating setup. And, hindi naman tayo, gusto ko lang madaliin actually. Kasi ang pinaka-importante lang naman talaga is yung dito. So, bahala na. Hindi na natin masyadong i-section-section. But ayun na nga, magkwentuhan tayo habang ako ay nagkukulay ng hair. So, umpisahan natin dito sa roots. Ayan siya. So, ito yung importante kasi na kailangan mababad. Kasi ito lang naman talaga yung kita, di ba? Anyways, ayun na nga, magkwentuhan muna tayo habang ako ay nagkukulay ng buhok. Ano ba yung pagkukwentuhan natin? Okay. Mag-iisip ako. Okay, so ano bang pag-uusapan natin? Okay, so since nagkukulay na ako ng buhok, pag-usapan na lang natin yung self-care. Self-care. So, okay. Self-care. Una, ano ba yung self-care? Sa tingin ninyo, mag-comment muna kayo dyan sa baba kung ano yung self-care for you guys and bakit kaya importante yung self-care? Diba? So, since hindi ko na maantay yung mga comment ninyo, ako na muna yung mag-share. So, basically, for me, self-care is mga ganap or activities or things that you do to take care of your well-being, di ba? Yung mind natin, yung body natin, and then yung soul, yung tatlong yun, yung pinaka-importante. Majority of the time, self-care, pag naririnig natin, di ba, puro mga, kailangan masyadong komplikado, like, ang tawag dito, kailangan gagastos ka, facial, ganyan-ganyan, massage. Although yung mga yun is a form of self-care, 'di ba? Which is 100% true naman. There are other ways for you to take care of yourself, like little things that you can do every single day to still take care of yourself, like pagpapahinga, 'di ba? Yan yung isang basic na self-care na nakakalimutan natin kasi parang na i-invalidate sometimes yung pahinga. Sometimes pag nagpapahinga ka, either meron kang guilt sa sarili mo mismo, 'di ba, na parang ano ba 'yan, hindi ako productive, ganyan-ganyan. Especially nowadays na ang society is sinasabi nila sa atin that you have to be productive all the time. Parang ganun yung like parang press release ng mga tao. Which, you know, of course, we have to be productive, but at the same time, hindi natin dapat nire-risk ang rest kasi nga importante pa din ang pagpapahinga, 'di ba? So yan, other ways that you could do to take care of yourself is simply by making yung right choices every day. Like, simple things like yung food natin, that's a way for you to take care of yourself. Ngayon kasi siguro, makaka-relate dyan yung mga trentahin na kagaya ko, girl. Diba? Tayo kasi ngayon parang nagiging medyo, na tayo, self-conscious, nagiging kain-kain na tayo ng gulay na dati naman iniiwasan natin yung mga gulay-gulay na yan. Ngayon, parang kailangan laging may gulay, ganyan, di ba? Pero dapat, na siya, parang kailangan na natin siyang i-practice. Kaya pag nasa 20s ka pa, girl, gawin mo na siya ngayon pa lang gawin mo na yung mga healthy diet, mga ganyan. Kasi nararamdaman mo na pala, totoo pala yun, segue lang ako, totoo pala yun, no? Akala ko dati, press release lang or parang masyadong OA yung mga kakilala ko at that time na nasa 30s or 40s na parang, oh my God, konting galaw ko lang sumasakit na yung likod ko o kaya yung mga kasukasuhan ko. Girl, totoo pala siya pag nag-30 ka na.
mali ka lang ng pwesto sa pagtulog mo, girl. Ano na siya agad, ang sakit na ng balakang mo, ng likod mo, lahat. So, ngayon pa lang kailangan na nating alagaan ang ating mga katawan, ang ating sarili, di ba? So, healthy eating, ano yung ginagawa ko? Tamad na tamad kasi talaga akong magkulay. So, good luck na lang kung magkukulay to lahat. So, bahala na kasi tinatamad talaga ako. Yung ayaw na ayoko pag nagkukulay ako ng buhok is yung aantayin mo. 'Di ba? Eto, usually binababad ko siya ng mga 45 minutes to 1 hour. Ayoko talaga yun yung nag-aantay. Naboboring ako. But anyways, going back to our topic. So, sabi natin yung mga self-care, 'di ba, is rest, ganyan, choosing right food for ourselves kasi yun yung nagfu-fuel sa katawan natin, 'di ba? So sa body yun. Siguro another form of taking care of yourself is being active, right? You don't have to go to the gym every day para ma-consider siya or parang counted siya. But as simple as being intentional dun sa araw-araw mo na maging active ka is sufficient. Isa yan sa mga natutunan ko actually lately na hindi naman kailangan or considered na pag nagpunta ka ng gym is parang yun yung parang accepted lang for you to be active, right? Like, yung galaw-galaw ka lang, girl, sa katawan mo, especially dun sa mga kagaya ko dyan na nag-work remotely. Kasi talagang may tendency na nakaupo tayo sa harap ng computer natin ng 2 hours dire-diretso or 3 hours dire-diretso. So, kahit mag-walk ka lang pakonti-konti is already enough. Achieving yung 10K steps mo is sufficient. Actually, studies naman show na kahit na parang okay na yung 7K every day. So, okay na yun. As long as active ka, meron kang ginagawa sa katawan mo. Or, you can also find mga activities that is enjoyable for you. 'Di ba? Like, pag-gym, isa yan. Another thing is, Zumba. Pwede rin yun, 'di ba? O kaya yoga, ganyan, Pilates. Usong-uso yung Pilates ngayon. Di ko alam kung bakit biglang sobrang uso yung Pilates ngayon. Parang nagiging ano na siya, parang overhyped. Gusto kong itry yung Pilates kaso na ano ako kasi masyadong overhyped nga. So, syempre nagmamahal na din yung mga studio. Dati makakakita ka ng $20 per session. Ngayon biglang $35 na per session. So, yeah, yun yung ayoko pag medyo nag-hype na yung mga bagay-bagay. Yeah, so ano pa ba yung mga classes? Yoga, aerial, I highly recommend. Oh my God, super na-enjoy ko talaga yung aerial classes na ginagawa ko kahit na sobrang hirap. Every week na-challenge talaga ako. Kasi dun sa studio na pinupuntahan ko, so every month merong different na choreography na ginagawa kami. Itsura ko na dito sa video na to, bahala na. Pero basically, meron kaming choreography na ginagawa every single month. Kung napanood niyo yung mga other videos ko, yun na yun, paiba-iba siya. So, pahirap siya ng pahirap, girl. Every single month, humihirap talaga siya ng humihirap. Kailangan na malakas talaga yung upper body mo kasi kaya tinitrain ko siya everyday. Isa pa yun pala sa marirecommend ko siguro. Kasi, isa na dun sa mga in-include ko dun sa daily routine ko is that meron akong, I call it morning flow. Pero basically, parang ginagawa ko yung parang core exercises, siguro mga 10 minutes na core exercises. Tapos after that, nagpa-practice na ako ng mga upper body, na mga yoga, poses to help strengthen yung aking upper body para hindi ako masyadong mahirapan dun sa mga aerial classes ko. But anyways, napahaba na tayo dun. Yeah, just find mga activities that you enjoy, right? Because
that's easier for you to sustain in the long term pag na-enjoy mo or pag gusto mo yung ginagawa mo. And be consistent with it, right? Don't feel guilty na ginagawa mo yun, especially if you need to spend money. Kasi you owe it to yourself naman talaga, di ba? Na bigyan mo rin ng ano, or gastusan mo rin yung sarili mo. You know, like, do things that you enjoy, di ba? Kasi it's going to fuel your mind, body, and soul. Tama? Ay, naku, napapagod na ako. Lowbat na rin kasi ako, girl, kasi sobrang busy na naman sa trabaho kanina. Sobrang daming meetings, kaya wala na akong energy. Hindi ko na nga naalala kung ano mga pinagsasabi ko today. So, pagpasensyahan nyo na lang yung ating video. But basically, ang message is that we have to spend time to take care of ourselves. You know, like little things, hindi kailangan maging super extensive siya. So apart from lahat ng mga sinabi ko is that you can go ahead and find things na so you can go ahead and do yung mga things nga na nakakapagpasaya sa inyo. That's a form of self-care. Hindi lang puro mga facial, massage, mga gastos, 'di ba? Yung iba, ini-enjoy nila yung walking, running, mga ganyan. So pwede niyo yung gawin. And don't be afraid to try new things kasi hindi mo naman madidiscover kung ano yung mga bagay na may enjoy mo kung hindi mo siya susubukan. That's another lesson learned for me this year. Kasi before, I was really scared na gawin yung aerial. Kaso, nung I finally decided na gawin siya, I realized na gusto ko talaga pala siya or nai-enjoy ko pala talaga siya. So far, it's been like 2-3 months na ata, magti 3 months na yun yung ginagawa ko every single week. So, ayun siya. Ano pa ba yung self-care? Well, choosing yourself every day, di ba? Na sometimes sinuuna natin yung iba na okay, wag na muna ako, sila na muna. You know, like yes, it's okay sometimes, especially sa ating mga Pilipino na ang kultura nga natin is that mapagbigay, mga ganyan-ganyan. Pero, once in a while, you choose yourself, di ba? Because you owe it nga sa sarili mo. And, wala namang uuna sa'yo, kundi ikaw lang, di ba? So, ganun siya. Ano pa ba? So, baka meron pa akong na-miss. Sabihin nyo sa akin doon sa comment section below. But, ito na ang ating progress. Hindi ko na talaga alam. Tignan nyo, may mga na-skip na ako ng mga buhok, ng mga strands ng buhok. So, kailangan natin siyang i-detail. Pero, okay lang naman. Usually, pag nagkukulay ako, okay lang talaga na nahuhuli yung mga dulo. Kasi ito yung mga nagkukulay na una. So, kaya ganun ang ating processing. Ano, oh my God, magkukulay yung aking mukha. So, yeah. So, nag-agree ba kayo dun sa mga sinasabi ko? O kaya may natutunan ba kayo? Natututunan ba kayo dun sa mga sinasabi ko? Kasi feeling ko parang masyado na tayong, humahaba na naman. So, ayan na siya. Hindi ko talaga alam kung mapapantay ko yung kulay ng ating buhok. Itatry natin siya. At ang goal talaga is that hindi ko mapasa-pasa yung kulay sa buong damit at saka pagmumukha ko. So, itatry natin siyang ikalat. Lalagyan ko muna siya. Ang hirap kasi pag super haba ng buhok natin. But anyways, yeah, basically what I just wanted to share is that it's really important for us to take care of ourselves, right? Especially for us na nasa abroad, sometimes yung focus natin is yung family natin na nasa Pilipinas at nakakalimutan na natin ang ating sarili. But you know, like remind yourself to also take care of yourself para syempre may lakas ka pa. Ang ending, dami mo ngang pera o kaya naman naalagaan mo nga yung buong angkan mo sa Pilipinas. Ang kaso ikaw, bigla kang nagkasakit tapos hindi mo rin may enjoy yung mga pinagtrabahuan mo. Dami mga story ang ganyan kaya and every time I hear it, parang it's just so sad. It's very sad na hindi mo nabigyan ng opportunity yung sarili mo na gawin yung mga bagay na gusto mong gawin or gusto
yeah, gusto mong ma-experience just because masyado kang nag-focus dun sa ibang tao. Nakalimutan mo yung sarili mo. Alam mo yun? Like yung bigay ka ng bigay, nakalimutan mong bigyan yung sarili mo. Oras, pera, 'di ba? Sweldo mo, ganyan. O kaya mga experiences na you could have given yung sarili mo. Although nowadays, I'm seeing a lot sa social media na parang nagigising na sila dun sa ganong klaseng katotohanan. So, natutuwa ako 'pag meron akong nakakitang mga gano'n or mga nag-o-open up ng gano'n kasi finally, we're breaking yung ano, yung kulturang gano'n or kaugalian na gano'n ba. Alam mo yun, na parang masyado tayong focus sa pagpapadala, ganyan, o kaya naman sa ibang tao, gano'n siya. But anyways, I'm going to pause yung ating video. Sana meron kayong natutunan kahit konti dun sa mga pinagsasabi ko sa ating kulay season. kulay season. Kulay episode. So, tatapusin ko na yung aking pagkukulay nga. And then, pag natapos na siya, then bibigyan ko kayo ng update. So, ayun guys, a few hours later, it's already 9 PM na. So, natagalan ako pero nakapag-dinner na ako, nakapag-shower na ako. So, ngayon na lang is i-blow dry ko na lang yung aking buhok. Hindi ko pa alam kung gumana ng todo-todo yung ating kulay kasi messed up talaga yung ginawa ko. Pero dark naman siya kasi nga 10% yung ginamit natin na emulsifier kaya okay lang kahit na hindi pantay yung kulay kasi hindi naman siya mahahalata. So, ngayon is that, ayan ba yan? Mag-aano na tayo, mag-hair dryer muna ako. So, yeah, yun muna yung gagawin natin. Okay, so ayan guys, natapos na akong mag-blow dry. Hindi ko siya parang drinay ng sobrang igi kasi ititirintas ko siya para curly-curly hair tayo for tomorrow. But, ayun na nga, dark pa din. Dark pa din siya. Hindi siya kita actually because dun sa lighting, pero pumantay na siya dito. So, hindi na parang black tapos dark brown dito. So, medyo pumantay na yan siya. Pero makikita natin yan bukas pag once na nasinaga na siya ng araw. Pero pag naaanuhan siya ng ilaw, di ko alam kung kita sa video, parang nagda-dark brown na siya. So, yun ang ating goal. So, ayun na nga, isa lang yung ginamit ko na set. So, meron pa akong natira dito. And i-check ko muna siya bukas kung baka meron akong mga patches na hindi ko nalagyan. So, dun ko na siya dodoblehin para pumantay yung kulay. Kasi nga, tinatamad na talaga ako dahil pagod na pagod tayo for today. But anyway, so that's it for our video. So, I hope you guys enjoyed. As always, kahit na walang kakwenta-kwenta ang ating video, sana meron pa rin kayong natutunan dun sa mga pinagsasabi ko kanina at sana na-enjoy nyo pa din ang ating video for today. So, if hindi pa po kayo nagsusubscribe, then don't forget to subscribe and let me know sa comment section kung ano yung mga type of content na gusto nyo makita kasi sometimes hindi ko na alam kung ano yung gagawin ko. Alam mo yun. Pero, I'm very active dun sa mga sa Facebook. So, you can check yung link dun sa Facebook ko. Ilalagay ko siya doon sa description. But yeah, I'll see you guys doon sa ating next na video. Bye!